ginawa akong modification dito. Alam mo itong fake shifter, binaba ko ng 2mm. So comment na below kung okay ang gasoline dito sa Smart Fuel. Things to know before buying Kawasaki C6R. Yo, what's up? Good morning mga pengo. Mayroon tayong gagawing vlog ngayon. And bago yun, may ginawa akong modification dito. Yung, alam nyo itong fake shifter, hindi siya nahigit pag nagsisip ako kasi nga nakataas to. So binaba ko ng 2mm. Itong block na to, kailangang mahila siya. Medyo okay na yung shifting ko, no? Tapos yung update ko lang, yung abot sa lang is performance. So far so good. Tahimik ang makina. Tapos maganda yung shifting ko. Okay naman para sa akin. Okay, alright. Let's go. Nakita nyo ba yan? Mabilis mag-shift. Nalimutan lang ako. Nalimutan ko i-strap itong helmet ko. Price ng gas natin sa Hebron ay 57.80. Ngayon dito sa Smart Fuels, mas mura pala dito, oh. Yung premium nila 56.99. Ang mura dito, oh. So comment na below kung okay ang gasoline dito sa Smart Fuels. Alright, so let's go. Request na naman ng bomba. Walang kamatayong request. Matik na yun kapag nagra-ride ako. Yun, alright mga pengo. So ito na yung C6R natin. Itong vlog na to ay malaking tulong para sa ating rider. Sa mga hindi pa nakakabili ng Kawasaki C6R, so yung mga like and dislike and things to know before buying Kawasaki C6R, yun ang pag-usapan natin ngayon. Saka ito, one click lang siya. Right, pag-usapan natin ng mga nagustuhan ko, like and pros. So like natin mga pahingo, yung number 1 is forma ng isang bike na to ay napakaganda. Head turner, ang daming nagpapabomba. Yan yung rev bomb request. Tapos may sisigaw pa ng bomba. Napaka-elegant. Tapos maganda yung yung aerodynamics. So napakaganda nito mga pensa C6R, lalo na ito ay sports bike. Tapos walang rear fender, parang karerista ka yung forma. Tapos yung tangke napakalaki. Tapos nakakatulong ito pag bumabangking ka. Tapos napaka-sharp ng edges. Saka itong windshield nakakatulong para sa wind drag, less wind drag. Number 2 ay engine performance. Engine performance mga pengo, ang motor na ito ay merong engine na 636cc na displacement. Tapos inline 4, napapabum-bum ka talaga mga pengo. Bum pa tayo. Yan, alright. Narinig nyo ba yung tunog? Napakagandang pakinggan yung motor na to. Tapos ano pa, 4-stroke
liquid cool, lalo na traffic, dito mag-iinit, kailangan ng big bike ay liquid cool. Naka-adjustable na Showa na USD fork. Saka sa likod, merong dumping, saka yung preload. Sa engine, napakalakas. On 10 seconds, naka 120, 150 kph ako. Tapos 30 minutes, naka 200 kph ako. Grabe. Sa unang gamit ko, lulang-lula ako. Pero nung nagamit ko siya ng long ride, halimbawa, inikot ko yung real sa Infanta, yun, nasasanay na ako, madaling gamitin. Number 3, yung kinagusto ko dito, like, meron siyang quick shifter saka traction control para anti-skid kapag umuulan saka malupa. Number 1 traction ay ginagamit ko sa maaraw or tag-araw, hinto yun na kagaya nito. Pero pag maulan, sa traction 2 ako. Pag malakas ang ulan, yung heavy rain, sa traction 3 ako. Tapos meron itong equipped na quick shifter na upshift. Quick shifter na upshift para hindi ka na mag-press ng clutch kapag nag-gear shift ka or kumakambyo. Pero yung downshift, kailangan gumamit ng clutch. Ito mo with quick shift tayo. Okay. Alright. Tapos mga pengo, napakaganda ng brake nito kasi meron tong Nissin caliper na dual left and right yun para sa stopping power. Hatay tayo dyan. Ba't baha dito? Oh no! Napaka-importante ng brake. Tsaka naka Nissin radial caliper tayo para sa napakalakas na braking. Panglima natin na like, napakaraming nabibiling aftermarket items, katulad ng windshield, tapos yung under grip, tapos yung handguard, brake lever, tapos yung tail lighting, tapos integrated tail light, napakarami. Saka radiator, importante yan. Tapos yung frame slider, yun ang pinaka-importante na aftermarket na item para sa motor na ito. Halos lahat ng gusto mo dito ay andun na sa Shopee o kaya sa mga online seller sa FB. Marami dyan original, tulad ng RNG. Yun ang problema kung nakatay dito, basa yung aking upuan. Yan, alright mga pengo. Ano pala dito? Kapiyan. Kala ko may milis dito. Ginagawa pa pala yun. Kala ko yung taas na yun. Akit tayo ng konti. Meron pa dun sa taas eh. Saan ako kakain? Pero maganda yung pwesto nila dun sa baba. Yan, alright mga pengo. So di ako natuloy dun sa may kainan dun sa baba. Masyadong simple. Kapihan lang pala yun nandun. Kala ko may silog. Ituloy natin yung vlog natin. Yung dislike, hindi ko nagustuhan dito. Number 1, yung windshield. Kasi kung makikita nyo, tingnan mo, gumagalaw. Nagbabibrate. Hindi naman siya putol, nagbabibrate.
number 2 na hindi ko nagustuhan sa A6R, yung LCD cluster o yung panel saka speedometer, ano pa, analog pa siya saka LCD. Maganda na yung TFT na speedo panel, katulad sa A6R 2024. Yun ang magandang speedo panel. Yan. Number 3, not comfort. Siyempre, sports bike is not comfortable, lalo na sa traffic, stop and go. Pero meron namang paraan para hindi ka mangawit. Yung isang paa nakataas, yung isa nakaapak sa semento o lupa. Naka-straight na ano siya, no? Naka-ganon, kaya nakayoko. Yung riding position na attack position eh. Pero yung sa ano ko, R15 version 3, mas upright ng konting lang. Kaya lang nakakangawit kasi nga mabigat yung motor eh. Isa yun sa factor, mabigat yung motor. Pag bumabanking, madadala mo yung bigat. Number 4, bomba request. Pag lumalabas ako, ang daming nagpapa rev bomb, kaya nagsasay na ganito. So ako naman eh masahin na tao, kaya pinagbibigyan ko sila na magpa-rev bomb. Pero hindi ko sila pinapahawak, i-rev ko lang ng kalahati, mga ganyan. Yan, para yung engine ay safe. Yun, tulad na yung bata. Nag-request yung rev bomb. Nakalimang request na ito, wala nang nag-ride tayo. So number 5 na pinakang ayaw ko sa mga sports bike, yung short turn radius. Hindi ko nito ano lang, isang dangkal lang o 4 na daliri lang, kaganto lang, tapos wala na. Pag nag-u-turn ako from A to B, hirap na hirap ako, minsan i-atras ko pa. Ayun, yun ang dislike ko or cons ko dito sa motor na to. Pero overall, masaya naman ako. Binibigyan naman niya yung expectation ko dito sa motor na to, yung lakas ng makina, saka yung tunog, boom boom. Tulad nito, yun, request na naman. Yun ang ayaw ko, ubos ang gas natin. Gusto ko yung quick shift. Sa downside ko, maanil maintenance, ang lakas sa maintenance ito. Gulong pa lang, kung magpapalit ka, naka 6,000 ka or 9,000, pag masailan ka, magpapalit ka ng 6,000 km. Kasi Badlak S22 to, makapit. Pag makapit, madaling maupod. Mga 22,000. Pero itong gamit ko, hindi man tayo masailan,
nakakapagtyaga pa tayo. Ano ito, tinakbo nito 11,000 bago magpalit. Pero likod lang yung kapalitan ko kasi yung unahan ko medyo makapal pa, pero nasa limit na, pero pwede pang gamitin. Pwede isagad. Tapos pang-pito na ayaw ko, pag nag-tail DIT tayo, wala, tumatalsik yung tubig or putik sa likod ko, kaya dumiin ang motor na to. Dito pala yung Kaliwa Dam. Ayun ang Esperanza, doon tayong kakain. Malakas ang motor ito sa mga naghanap ng aggressive riding. Pwede yung motor nito, napakalakas. Ito Esperanza. Tignan natin yung may tapsilog dito. Tingnan mo, tapsilog, bang silog, long silog, to silog. So ano bang pwede sa akin, yung medyo malambot. Ayun, may bulalo, chapsuy. May coffee na to, 199 pesos. Pwede na. Napakalakas. Saka maparma. Kahit sinong bata napaparmahan dito. And saka malayo pa lang. Alam nila na parating ako kasi ang lakas ng tunog ng inline 4, lalo na naka 5 tayo, you know. May catalytic pa yan, ganyan na yung tunog, ang lakas. Kaya malayo pa lang sumasay na sila ng rev bump. Alright mga paya, so verdict. So kayo na yung umusga, kayo na yung tumingin kung magugustuhan niyo yung motor na to. Pero itong 2022 panalo pa rin. Meron nga nang bebenta ng 550 lang, 580, 600, depende sa accessories. Panalo sa madaming accessories, original or aftermarket. Ito original, RNG GB Racing for support sa engine in case na ma-accident kayo. Tapos kagandahan dito, hindi na kayo magpapatol kasi slip on lang to sa mid-link saka sa 5. Tanggalan siya. Yan ang gustong gusto ko dito sa motor na to. Yan o, Nissin caliper, napakalakas ng preno. Kaya lang itong Nissin braided master caliper, ang lakas. Pag ginanto mo siya, stop talaga, taging papahintuin ka. Ride. Disadvantage lang, pag tinanggal mo yung fender, maputik. Yan, at least foggy na lang, pero panalo sa performance. 11,000 km, okay na okay pa. Maintenance lang, medyo sasakit yung bulsa. Kung weekend bike nyo lang naman to, okay lang. Pero sa lakas ng engine, panalong panalo. Okay pa yung langis, hindi pa umiitim. Bagay, 150 km pa lang. Alright mga penga, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye. Tawagan natin kung makakatas tayo dun.